Good morning! Andito na naman tayo, nagbabiyahe. So, this is our day kung saan meron kaming day off namin. Nagde-date kami ni Lloyd. O, diba? Si Lloyd, ang driver always. A good driver. Magandang umaga. He loves driving. What's that? LG, life's good. LG, life's good. So ngayon, pupunta tayo dun sa lugar. Napuntahan na natin to. May vlog na din ako noon eh. Nachitan. Hoy! Maandar siya eh. Green pa siya oh. Green pa. Green arrow, right? Stop pa kami. So, ganun talaga ang mga atat na driver. So, papunta tayo sa part din ng Sunshine Coast. Eh, pag dumadaan kami dito, parang nasa Bicol kami kasi ang ganda ng surroundings, green siya. So, kaya, eto na, tara! Our thoughts for today or inspirational for today is don't be surprised or don't be shocked when people insult you or laughing at you because you are doing good things or you're doing something that is really popular, because what you're sharing has an impact for them or naapektuhan sila or na-encourage sila or natatamaan sila. They're just denying it because of pride or meron lang silang pinagdadaanan na medyo mabigat at medyo tumitimo sa kanila yung mga sinasabi natin o yung ating mga ginagawang kabutihan. So, wag tayong ma-surprise, wag tayong ma-shock, or wag tayong mawawalan ng loob. All we need to do is to pray for our strength, continue to love them, and pag-pray natin na maintindihan nila, or pag-pray din natin ang sarili natin na tayo bigyan ng kalakasan to continue doing good things. Kasi doing good things is God's will. And we're just doing it not for them also, but we're doing it for God. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa o huwag tayong madidisheartened kapag ganito yung nangyayari sa atin. Basta continue to do good things. To do the right thing. Nangyari po yan sa akin last week, pero maaring meron lang siyang napagdaanan. The Lord knows our hearts. And basta continue lang po tayo. Kasi yan po ay magbubunga. Kung ano man po yung ating itinanim, yan po yung ating aanihin. May madadaanan pala tayo dito na medyo popular, at before akong pumunta dito sa Australia ay napapanood ko na ito sa TV, kaya papakita ko sa inyo, pero hindi tayo papasok kasi ang mahal. Ang ganda ng lugar oh, tingnan nyo, ang daming pine trees. So plantation siya, parang ginagawa siya for furnitures. Yan, ang product niyan. Ganda. Yan, ang ganda oh, ng mountain. Tribogargan. Huminto kami dito kasi hindi pwede yung nagda-drive ka tapos kakausap ka sa telepono. May kausap ka sa phone. It will cost $1,000, kaya huminto kami dito. I missed your call, mate. I was driving at the time, going up Sunshine Coast. We are in Birwa. Ito yung place kung saan yung Australia Zoo. So, dadaanan natin mamaya. Daanan lang natin kasi hindi yun ang puntahan natin. Kung makikita nyo, merong nakalagay na big mower. Ayan, makita natin kung ano itsura ng big mower na yan. Mower is a very popular equipment in Australia to remove unwanted grass from your garden or your backyard or front yard. Yan ang mower, napakalaking mower. Yan! Malapit na tayo, the Crocodile Hunter. Lapit na tayo, less than a kilometer o 1 kilometer pa. So 700 meters on the right. Ayan, 400 meters na lang. Pasensya na, hindi tayo papasok. So, ito na yung Australia Zoo. Makikita na natin yung kahit yung gate lang. Ayan, si Steve Irwin. Malapit na. Oh, diba? Yan yung Australia Zoo. Ang dami ring tao. Oh. Hanggang dun lang tayo. I think ang entrance is $75 or 100 na ngayon. Ito yung sinasabi ko ng ganda ng vegetation. When you're driving, countryside na kasi ito eh, yan yung madadaanan nyo. It's a good thing na hindi siya dry kasi kahit summertime dito ay
Mataas nga lang. So enjoy. We're enjoying it. Ito, tingnan nyo, ang ganda oh. Ooh, sarap mag-drive. Sabi ni Lloyd, hindi daw niya alintana ang pagdadrive dito araw-araw kasi nag-i-enjoy siya. Gusto niya mag-drive sa countryside. So he wouldn't mind doing that every day. Isn't it, Han? Yeah. So, eto na tayo sa pupuntahan natin. Alam niyo ba to kung ano? We're going to Maleny Cheese. So, ito yung Maleny Cheese. Bibili kami ng a little bit of cheese at saka yogurt. Yun yung aming gustong bilhin. Kaya, maganda yun sa buto-buto natin. Sa pagmatanda na, talagang kailangan ingatan mo ang katawan natin. Yung mga kinakain natin ay dapat nakakapagbigay ng sustansya sa katawan natin. Mapasok na tayo. Ayan, kung gusto nyo magpa-picture. Sa bakang kinuhaan ng gatas para gumawa ng cheese at yogurt. Ayan siya. Ayan na si Lloyd. Naghihintay ko ng order. So, ito yung fridge nila kung saan yung mga yogurt na binibenta nila ay nakalagay. So, walang masyadong yogurt na display. Ito yung packaging area kung saan pinapack nila and ready for delivery. So, I'm sure na talagang kailangang malinis ka dyan. Grabe ang pag-iingat nila dyan. So, kailangan kumaway ka kasi pag hindi ka kumaway, parang ang isip nila nagsususpetya sila sa iyo. So, ito naman yung mga biscuits na partner ng mga cheese. At ito ay yung mga maliliit na cheese, iba't ibang klase. Yan. So, ngayon mag-order kami. Pumipili siya ng platters, kung small or medium. Ito yung mga cakes, pero hindi kami bibili niyan. Mag-order kami ng platter. Yung platter of cheese, merong biscuit, merong iba-ibang klase ng cheese ang titikman natin. Ito na siya. Here we are. Fantastic. You're welcome. Thank you. Are you waiting on anything else? No, that's it. I'll take that. That's a small platter. Oh, diba? Titikman natin. Let's go. Let's eat now! Yay! Ayan na, nagsimula na siya. Sarap. So, dito lang ako nakaka-discover na yung tinapay pwede mo palang isawsaw sa sweet chili, yung cheese, at saka tinapay, pwede nang yung lunch. O, ayan. Nasanay na rin akong kumain kahit walang kanin, basta may tinapay, at saka yung mga cheese, iba't ibang klaseng cheese, okay na yan sa akin. Nasanay na yung dila ko na kumain ng iba't ibang klaseng cheese. Dati ang kinakain ko lang noon isang klaseng cheese, Eden cheese. Maabot pa yon ng isang linggo o titipirin pa yon. Maganda din ang cheese sa ating katawan, lalo na sa bones. Huwag lang nating susobrahan kasi pag sumobra, magkakaroon tayo ng arthritis. I like that one. It's nice. This is apricot. Ayan, tapos na kami kumain. Hindi nga lang namin naubos. Kasi napaka-feeling niya, madali kaming nabusog. At ngayon, binabalot namin for takeaway para kung kami man ay nasa bahay, makakain pa rin namin. At saka baon din ni Lloyd pag nagtatrabaho siya. Mahirap din palang ubusin yung kalong klaseng serve. Kala mo kukonti pero napaka-feeling niya. Okay, this is the time na bibili na ako ng yogurt kasi paalis na kami. Kasi kung bumili ako kanina pa, maalis sa refrigerator. So, baka mapanis. So, ito ngayon, bumili ng 2 kilo, tapos isang 250 grams para kumain kami ng konting yogurt. May kakain na naman. So, ito na, syempre dapat bayaran. Nakatipid pa ako, may discount yung isa, half price. Para maiwasan ang pagkasira ng yogurt at saka cheese, kailangan kong ilagay ito sa sasakyan na meron akong dalang Esky at saka black of ice. Kung hindi ako nagkakamali, ang yogurt po is rich in calcium at maganda po ito sa ating mga buto-buto. Haluan nyo rin po ng vitamin D na tablet at
napaka-buti sa katawan. Dito kami bumibili ng yogurt kasi ibang-iba ang lasa dun sa mga commercial sa grocery stores. Napaka-fine niya at saka iba talaga. Meron siyang halong cheese. Ngayon, naubos na ni Lloyd yung kanyang yogurt. Ngayon, ako hindi ko naubos. Pero pinaubos ko sa kanya. Nagsaglit lang tayo sa isang river. Puntahan lang natin yun. Last time, nasa mall tayo, di ba? So, ang pinagpupuntahan natin ay yung mga store, mga shops. Ngayon, nasa kagubatan tayo. Kaya, ang gagawin natin, titingnan naman natin ngayon kung ano ang meron dito sa kagubatan ng banda dito sa amin. So, pupunta tayo sa isang river. Gustong-gusto ito ni Lloyd eh. Garden Falls. Pero yung falls na hindi naman talaga falls na napakahaba. Kundi falls na talagang ano lang siya, maliliit lang siya. Nasa kagubatan tayo. O, ayan, tingnan nyo. Naku, ano ba yan? Ano itong pinapasok natin? Medyo maulap, kaya madilim siya. That's good. Uy! Kung nakikita nyo yung may mga sasakyan na yan, yan na yun. Ito na yung creek. Marami pa rin tao, kahit bakasyon. Ay, kahit may school. Gardner. Ay, mabuti at merong merong parking space. Oy, malapit din. Marami ding parking space, Let's go! Tingnan natin kung anong meron. Ayan, ang ganda green na green siya. Buti na lang umuulan. So yan ang buhay na river. Maririnig mo ang mga huni ng ibon. May ibon kakanta-kanta sa... Medyo umaambon siya, kaya bilisan na natin. May mga naliligo din dito, isn't it? Some people swims here, so yeah. Pero wala ngayon dahil siguro malalim. Malalim ngayon. Grabe. Someone got drowned recently up at the falls. Oh, yung may nalunod daw dito. Yan no. Yan ang itsura ng river ngayon. Mas malalim ngayon. Oh, mas malalim ngayon. Iba ang kulay ng tubig dahil yan sa mga kahoy. Ay, naku po. Nakatakot. Yan, oy. Alala ko, nung bata pa kami, pumupunta kami sa ilog, sa malapit din sa tinitirhan namin. At medyo malakas pa ang loob ko noon. Nakakapagsisid pa ako. Pero ngayon, pag tumitingin ako sa ganitong klaseng ilog, natatakot na ako. Ewan ko ba? Lalo na hindi sa Philippines. Siguro hindi ako sanay. Marami din ditong nalulunod kasi. Minsan, meron ding buwaya. Lumalakas ang ulan. May mga gumawa dito kasi siguro yung damo ay masyado ng malago. Kaya pinutol-putol nila. Ang galing dahil inaalagaan talaga nila ang mga ganitong lugar. So kahit walang pasok. Ay! Katapos kumain ng maraming cheese at saka ng yogurt, kailangan maglakad para matagtag yung cholesterol. Pag pumupunta kami dito, talagang naalala ko, parang nai-imagine ko nasa Pilipinas ako dahil meron ding ganito sa lugar namin. Kahit naman sa ibang dako ng Pilipinas, meron ganito. Kaya nakakatuwang balik-balikan ang lugar na to. It's gonna rain, Han. Ayaw pang bumalik ni Lloyd sa sasakyan kahit umuulan-ulan na. Nai-enjoy niya yung paglakad-lakad. Sa bagay, hindi naman talaga siya umulan ng malakas, kaya tuloy-tuloy ang lakad namin. Ayan. Ang sarap, hindi mainit, hindi malamig. Sarap maglakad. Dito may maraming mga nagtatalunan dito. Kung hindi malalim, may mga tumatalon dyan. Dyan banda, may mga baging. Ay, malalim, Han. Hi, it's deep today. Is it? Ooh. Oh, may mga naliligo doon. Ay, hala, ang dami pala. Daming naliligo dito.
Dito rin, may mga nagpupuntahan dyan at may tumatalon. Ayan, may mga taong naliligo din. May mga turista din. So, mga taga-ibang bansa, bumibita dito. Pero lumalalim na sa tingin nila, kaya nag-aalisa na sila. Ha? May nag-date. So, yan. Falls daw. Ayan, maganda. Ang daming tubig. Meron pa doon. Yun ang pinakamalalim na falls. Doon banda. Han. Yan yung falls. Meron tayong lilitsunin, 30. Ay, sarap ito. So, ito yung falls, isa pang falls. Oh, hindi na ako makapunta dito. Kasi natatakot ako. Ayan yung falls. Ayan si Lloyd, umi-enjoy na. Lloyd, Han! Careful! Naku, nag-iisa ka lang. Takot ako. Ayan yung pinagpapuntahan. May mga, kung makita nyo, may lubid doon na merong mga tumatalon dyan. Pero wala ngayong lubid. So, ang bagsak nyo dyan. Oy, Han, no. Don't do that. Yung dalawa, ayaw umalis doon, Ito sanang punan, kaya lang nakakahiya naman. Right, ganda. So this is Gardner Falls. Diba? Ang ganda naman. Everyday is merong ibang kakaibang feature kahit pare-pareho sila pare-pareho sila ng itsura pero iba-ibang feature. Pabalik na kami sa sasakyan at wala kami nakitang masyadong aksyon, wala kami nakikitang naliligo, tumatalon kasi siguro malalim. Kakaulan lang kasi So pagka umulan, dumadami talaga ang tubig at hindi natin alam, baka biglang mag-tsunami. Pero overall, na-enjoy namin yung oras namin dito at hindi talaga kami nagsasawang tumingin at mag-appreciate ng creation. Tapos na ang paglagalag natin. So, uwi na kami. That's it for today. So, mag-drive na si Lloyd. Salamat sa pagsama niyo sa amin. Nakakapagod din. See you. God bless. Bye. Here, Paul. Ingat po daw.